So magandang araw mga boss. Ngayong umaga na ito ay papasok tayo sa ating trabaho. So samahan niyo po ako upang makita natin kung ano ang tunay na buhay ng electrician sa ibang bansa. Mula sa ating kwarto, kailangan natin lakarin papunta sa assembly point. Doon po yung sakayan ng ating bus na maghahatid sa atin sa pinapasokan nating site. So medyo malayo ang ating building sa assembly point. Kailangan natin lakarin 2 to 3 minutes natin lalakarin bago marating ang assembly point. Nandito na tayo mga boss sa assembly point. So kailangan natin pumila para maayos tayong makasakay sa bus. Nandito na tayo ngayon sa loob ng bus. Kasalukuyan na tayong nagbabiyahe papunta sa ating site. So 40 to 45 minutes ang ating babiyahihin. Depende po sa driver ng ating bus na masasakyan kung gaano kabilis yung kanyang pagdadrive. So dahil mahaba ang ating oras na babiyahin, pwede muna tayong matulog sa loob ng bus. So dahil may aircon naman po yung ating mga bus na service, komportable naman po tayo sa ating magiging biyahe. Kung mapapansin niyo mga boss, wala tayong makikitang mga enforcer sa ating dinadaanan. Pero may mga camera po tayong mapapansin. Nakatutok po yan sa bawat poste po ng stoplight. So monitor pa rin nila yung bawat sitwasyon sa mga kalsada. So kaya disiplinado pa rin ang mga driver kahit walang mga enforcer.
makikita na po natin ating site na pinapasukan. So ayan po siya, ang Katara Twin Tower. So ibig sabihin medyo malapit na po tayo sa ating site. So andito na tayo mga boss, nakababa na tayo ng bus. So kailangan nating ilabas ang ating cellphone para buksan ang ating Eteras. So ang Eteras po ay isang application na nagre-represent ng ating health status ng ating katawan. So ito na rin po yung nagsisilbing ID natin bago makapasok sa gate. So makikita nyo yung apat na kulay. Yung kulay green po ibig sabihin negative po sa anumang COVID virus. Kulay yellow naman po ay ibig sabihin under quarantine. Yung kulay gray naman po ay suspect sa COVID-19 virus. At ang pula o red ay confirm na positive sa COVID-19. So ang pinapayagan lang po na kulay ay kulay green. Yun lang po yung pinapayagan makapasok sa loob ng site. So mahigpit po ang kanilang protocol na pinapatupad. Mahigpit din sila sa face mask. So kung wala kang face mask, hindi ka rin makakapasok. Mahigpit din po ang mga pulis dito. Kung sakaling mahuli, malaki po yung fine na babayaran. Sabi po ng iba ay nasa 300 real. So napakalaki po ng bating babayaran kung mahuhuling walang face mask. So nakapasok na tayo mga boss. Papunta na tayo sa basement 1. Doon po yung sakayan ng elevator. So kung mapapansin nyo mga boss, nagmamadali yung mga tao kasi gusto nilang makarating agad sa elevator. So habang mahaba po yung oras,
mahaba rin po yung pila ng sakayan ng elevator. Dahil nasa 12th floor po ang ating pirmahan ng attendance at face scan, so kailangan po nating sumakay ng elevator. Andito na tayo mga boss sa 12th floor. So kailangan muna nating mag face scan. So naka-register na po tayo sa face scan para mag time in at time out. Pero iba pa rin po yung pag-sign sa attendance. Pare! No! Kailangan naman po nating pumunta ng 13th floor para dun sumakay ng elevator para makababa sa basement 1. So dun po ay kukuha tayo ng ating pagkain. So libre nga po pala ang ating pagkain. Dito na tayo sa basement 1. So kailangan po ulit natin pumunta sa pila upang kumuha ng pagkain. So kung makikita nyo, ayan po yung pila. Yung nasa harap ko po ay pila ng mga Pilipino. So yung nasa gawing kanan naman po ay pila ng mga ibang lahi. Naka-separate ang kanilang pila dahil magkaiba po yung pagkain na ibinibigay. So para hindi magkagulo sa pagbibigay. Andito na po yung ating pagkain na ipamimigay. So antayin na lang po natin sa pila. So, nakakuha na po tayo ng ating pagkain. So, pupunta na po tayo sa ating kakainan. So, dalawang area po yung kanilang pwedeng pagkainan. So, yung nasa gawing kanan po ay kainan din po yan. Pero dito tayo pupunta sa Misol, sa loob ng kantin kung tawagin.
So after po nating matapos kumain, pupunta po tayo ulit sa sakayan ng elevator. So pipila po tayo ulit doon. So 12 to 1 po ang ating break time. So may natitira pa tayong oras para makapagpahinga. So akit na po tayo para doon na magpahinga. Buti pa rito, lamig ah. So ito na yung pinakahihintay nating oras, ang oras ng uwian. So mula 12th floor hanggang ground floor, kailangan po nating lakarin pababa dahil hindi na po tayo pwedeng sumakay ng elevator dahil mag-aantay na po tayo ng mahabang oras. So lalakarin na lang po natin yan pababa. Yes.
So andito na tayo mga boss sa baba, malapit sa gate. So makikita nyo, napakaraming trabahador. So kailangan po natin makipagsabayan sa kanila para makalabas ng gate. Nakalabas na rin po tayo ng gate. So nung umaga, pumila po tayo para makasakay ng bus papasok. So ganon din po sa uwian. Kailangan din po nating pumila para sumakay ng bus pauwi ng ating accommodation. So sa wakas nakasakay na rin po tayo ng bus. So nagpalit na rin po ako ng damit kasi basa ng pawis. Mahirap na kung matutuyuan ng pawis sa likod, baka magkaroon pa ng sakit. So kung kanina po ay maliwanag pa tayo umalis, so aabutin na tayo ng dilim sa daan. So andito na tayo mga boss at nakaprepara na rin tayo ng bus. So lalakarin ulit natin papunta sa ating building. So araw-araw po natin ganun ang ating buhay. So sana nagustuhan nyo mga boss yung ginawa kong maiksing video ng ating buhay electrician dito sa Qatar.